susuriin ko ang Panginoon. Pag-usapan naman po natin sa gabi nito yung katotohanan tungkol po sa dakilang pagliligtas ng Panginoon sa atin. Amen. So pag-usapan po natin yung halaga o yung price ng ating kaligtasan. Ano po ba yung patotoo ng Biblia patungkol po sa ating kaligtasan? Ang sabi po sa Efeso, ang kaligtasan ng po yan, libre po yan. Wala po yan bayad. Hindi po ba? Wala naman tayong ibinayad Kung tayo ay naligtas, kung iyan ay may bayad, magkano kaya halaga niyan? Amen? Sa tingin nyo, kung may bayad yung kaligtasan ng anak ng Panginoon, sa tingin nyo, magkano kaya? Meron na kaya dito sa atin na makaka-afford na makabayad nun? Wala. Kasi, price na sa po yan, yung salvation natin. Okay, so ngayon, sabi po ng Romans chapter 6 and chapter 5, sabi po sa verse 23 ng chapter 6, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. It is a free gift, libre na binigay ng Panginoon. Yan po yung dakilang kaligtasan. Isipin mo, hindi po yan in-offer sa lahat ng mga tao. Iyan ay for the selected few na tinatawag na the elect. Tayong mga hinira ng Panginoon, we are the redeemed. Amen? Kasi, kita nyo, bagamat yung ibang mga tao, binigyan din naman ng pagkakataon pero hindi talaga nila masungtungan ng daan ng kaligtasan. Bakit? Hindi kasi yung ginagawa ng Panginoon Kaya, anong gagawin sa may salvation? Yuyurakan lang nila yun sapagkat hindi nila alam kung gaano kalaki yung halaga nito. So, tatandaan po natin bago po tayo magpatuloy, ang kaligtasan po ay isang bagay na hindi kayang bilihin ni naman. Kahit tayong pinakamayamang tao sa balatang lupa, hindi niya to kayang bilihin. Or, hindi to something na nai-earn mo by good works. Diba? Ang tao ganyan Actually, mga tao sa labas, sa mundo, ang thinking nila, kahit nagbuwa sila ng gumawa ng masama, basta maka-earn sila ng good points, kunyari, makapag-donate sila sa mga charity, makapagbigay sila sa simbahan ng Vatican. Ano kasi yung pelikula ng Godfather, kung napanood nyo yung Godfather ng pelikula, ganun mga sindikato sila, mga criminal sila, talagang mga kidnapper sila. And yet, para mabawasan yung kasalanan nila, nag-donate sila ng dolyares, milyon-milyong dolyares sa Vatican mismo. Sa paniniwala na nalinisan yung kasalanan nila. So marami po mga gano'n na ang thinking, magpahanggang ngayon, nakakala nila na i-earn nila yung kaligtasan. Hindi ko nga po makalimutan yung namatay yung brother ko noon, naglalamay kami. Then here comes my pinsan. And then nag-usap kami tungkol sa mga bagay-bagay. Alam na kasi yung pastor ako, alam niya na mag-share ako Inunahan niya ako. Kumbaga sa bro, inunahan niya ako. Pumunod ka agad siya ng kanyang card. At nagkwento siya siyempre, nasa barangay siya, nagkwento na siya, nilakas na lahat ng mga mabubuting gawa niya bilang isang barangay kagawad kasi siya yung number 1 kagawad. So gano'n, sinaysay ang dami. Sabay bandang huli, sabi niya gano'n siguro naman pinatawag ng Diyos ng mga kasalanan ko. O, kita mo? Iyon yung konsepto nila, they earn. Kaya, minsan alam niyo ba, hindi niyo napapansin kapag may mga kalamin dito dumadag sa mga charity, open na open yung mga mga charity, pero si God ang nakakalam ng motive sila. Kasi ang ilan doon ay for good works. Pag-aralan po natin yung paano nag-iisip ang tao na walang pananalig sa Diyos. Gusto rin nilang maligtas. Kaya lang, hindi sa paraan ng pananalig sa Panginoong Yesus, kundi sa paraan nila. So, yung mga simple lang pwede na nakakalaga at napapansin yan. So, tayo naman, mag-nood tayo ng mga bali-balita. Kunyari, ito po nangyari yung baha sa atin, di ba? Nakarating sa buong Pilipinas,
dumagsa yung mga relic dito. Pero what is their motive? Sa atin, hindi na tayo mag-evaluate kasi wala tayo doon. Pero si God. Pero ayon sa pamantayan ng Panginoon, ganun. Ang dami ko nang nakita na at nabalitaan, meron pa ngayong isang napakayaman na negosyante sa Manila. Nagsusupport siya sa gawain din, sa ating gawain natin, sa mga pambata. Alam mo ang kanyang pledge, papakainin niya yung lahat ng bata tinuturuan sa Jollibee. Every Sunday o every pagtitipon nila. Pero siya, hindi siya gagano. So, kasi, yung pastor, siyempre paniwala uy, ang ganda ng puso nito, di ba? Pero siya, hindi niya alam, yung nag-finance ay para sa tingin niya nababawasan yung kasalanan niya. So, yun yung binabayaran ng kasalanan. Tayo, we cannot earn yung salvation through contribution, donations, charity, at yung mga good works natin. Hindi mo, kasi ang salvation is free. Patandaan po natin, that is the most basic principle ng salvation. It is free, libre. Amen. Kaya sabi nga po dito sa may Isaiah 55. Basahin nga po natin Isaiah 55. Come, everyone who thirsts, come to the waters, and you have no money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost. Why do you spend money for what is not bread, and your wages for what does not satisfy? Listen carefully to me, and eat what is good, and delight yourself in abundance. Incline your ear and come to me. Listen, that you may live, and I will make an everlasting covenant with you, according to the faithful mercies shown to David. So nakita po natin na nag-i-invite si God, come. Bakit mo uubos yung pera nyo sa mga bagay na hindi naman talaga nakakapag-satisfy? Samantala yung naalo ko, libre. In abundance pa. O nakita po natin dito ba? Ganun po ang nature ng salvation natin sa Panginoon. It is free, abundant. Kaya nga, sabi nga sa may John 10, di ba? The devil came to snatch, to kill, and to destroy, but I came to give you life and have it abundantly. That is very important word. Hindi makalimutan yan eh. Talagang abundant, yung salitang abundant, even dito sa mga Isaiah, nakasulat yung salitang abundant. Kasi yun talaga yung binigay ng Diyos sa akin, abundant life. Kasi ang picture niya na yung promised land. Flowing with milk and honey. Abundant ang pinag-uusapan doon. Okay? So ngayon, bagamat libre. Bagamat libre, pero it is a very costly gift. Hindi nangangahulugan na walang ibinayad doon. Bagamat libre ito na binigay sa atin, hindi nangangahulugan na wala itong malaking halaga na para may sa katuparan ng kaligtasan sa atin. Actually, it is very costly. Very costly to the extent that the life of God the Son, yun ang pinaka-cost niya. Kinakailangan pang kita mo saang religion nyo matatagpuan. Sa Buddhist, sa Muslim, anong religion? Yung mayroong namatay. Kaya nga tinatawanan nila itong faith natin eh. Natatawa sila kasi yung Savior nila, daw natin ay kinakailangan pang mamatay. Actually, yung ating Pangulo, nag-convention yan eh. Kung ako Diyos yan, kailangan ko sila. Anong klaseng Diyos yan? Actually, minakminin eh, yung karatuan sa Bible. Narinig ko mismo yun sa isang statement niya. Anong klaseng Diyos yan na amin ka ng mga nilikang mo? Kung ako yan eh, kailangan ko sila. Kasi hindi niya naiintindihan yung purpose, bakit nagkatawang tao ang Panginoong Jesus. Amen? Isipin niyo ha, bakit kinakailangan pa
na i-abandon niya yung kanyang throne at magkatawang tao at mag-suffer sa kamay ng kanyang nilikha. Isipin po ninyo yan. Dito sa atin, sa mahabang panahon ng ating discussions, ang dami natin nalalaki, nakita na mga importanteng points kung bakit yung ginawa ng Panginoong Jesus. Napakarami mga magagandang mga points doon. So ngayon mga kapatid, isipin niyo kung kinakailangan pa na mag-suffer siya. Actually, hindi ito matanggap-tanggap ng isip ng matatalinong tao sa balatang lupa. Sa kanila parang kahangalan yan. Ito na, Pangulo na nga natin, sinabi ko yun mismo sa kanyang interview. Uli po ba? Isipin niyo, hindi acceptable sa mind ng mga ilang mga tao na walang pananalig sa Diyos. Okay. So, kaya nga sabi nga ng 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20, and even sa chapter 7, verse 23, ganito po ang nakasaad. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, that you have from God, that you are not your own? Sabi niya, yan katawan na yan, bagamat siya yung gumawa niyan eh. Hindi naman talaga atin itong katawan ito, hindi ko ba? Siya ang gumawa niyan eh, at siya nagsusustain sa katawan na yan. And yet, tinubos niya. Kaya nga yung salita, alam niyo ba ang ibang terminology ng redemption natin? Ransom. Alam niyo naman yung salitang ransom. Pag sinabing ransom, ano yan eh, parang may binayad para makuha ka. Yung ransom money ang kapalit mo. Sa may Bible, ang redemption natin ay tinawag na ransom. We have been ransomed to the blood of the Son of Christ. Ibig sabihin, may exchange, may malaking value na pinag-exchange para lamang puhutin tayo sa apoy ng impyerno. Kaya sabi nito, for you have been bought with a price. Yan ang declaration ng Apostol Pablo. Patutuo po ito ng Diyos eh. Binili tayo, bagaman libre yung salvation, pero binili tayo ng napakahalaga. Kasi ganito isipin nyo ha, ginawa tayo ni God. Siya ang nagmamay-ari. Anong ginawa natin sa buhay? Ibinaon natin sa kasalanan. Sinira natin yung buhay na binigay ng Panginoon. And then, dahil sa kanyang masaganang habag sa atin, nirinig na tayo. Actually, wala na talaga tayong claim dito eh. Hindi po ba? Kasi una-una siya kagami-ari nito. Sinalahula natin yung katawan ito. Ibinunsot natin sa kasalanan. Tapos binili pa tayo ng Panginoon. O ano pa kayo nag-claim mo sa sarili mo para tungkol sa iyong sarili? Meron pa ba? Wala. Right from the very beginning, wala na tayong claim sa ating mga sarili. Kung ano man meron tayo ngayon, wala na tayong claim. Hindi po yan. Hindi po ba tama yung sinasabi ko? Ano yun eh? Wala na tayong claim. Actually, itong sinasabi ko sa inyo, hindi pa ito fully na nare-realize sa maraming Kristiyano. Kaya maraming pang mga Kristiyano ngayon na kung mag-aasta parang sila kayo di-ari ng katawang ito. Kaya nga, as we study the gospel, as we study the truth of God, as we increase in knowledge, nakikita kung gaano kalaki pagmamahal na iniyo mo ng Diyos sa'yo. At ikaw naman na religious ka na, kung nakikita mo yung totoong kalagayan yung makasalanan ka. Kaya tawing sabi niya, alam ba po, ibang-iba na kayong kalagayan kung nung una mo nakilala sa Panginoon at saka ngayon. Yung pagputi ng buhok namin na Brother Mary, yan. Grabe yung papakilala ng Diyos. Noon, di ba bro, nung bata-bata pa tayo, ang dami pa puro ideals lang eh. Pero ngayon, yung reality na ni God eh. Iba na eh. Iba na yung kalagayan namin ngayon. Nakikita namin si God at nakikita namin masagot na biyagan worthy. Habang tumatagal ka, habang nakikilala mo siya, nakikita mo you are not worthy. Nakikita mo na, Lord, ang laki ng pag-ibig ko sa amin. Grabe yung biyaya ko sa amin.
na nakatayo pa ako ngayon hanggang dito, despite ang napakarami nating failures. Sige nyo na, grabe. Kaya nga, napakaganda na yung patuloy natin sa kinikilala, yung increasing in the knowledge of God. Kasi pag dumarating na sa may puntong ganon, alam mo nang i-present si God pag natuturo ko ng gospel. Kasi na, siya na eh. Siya na yung tinuturo mo, hindi na yung sarili mo eh. Nung kabataan pa na akong bata-bata ka mga preacher, nandun pa ito pala sa sarili ko eh. Pero ngayon, iba na. Wala na akong maiyaw tungkol sa sarili ko, siya na lang lahat. Kasi siya na lang talaga yung buhay eh. Siya na lang yung reason bakit ako nag-exist. Siya na lang yung reason kung bakit ako mayroong future. Kung bakit niya pinagpapala yung mga anak ko. Ang mga blessing niya tanggap ngayon, we do not deserve them. Kasi ang deserve natin is death. Ang deserve natin is punishment. And yet because of His loving kindness and the greatness of His love, na iniukol niya sa atin, nandito tayo. Kaya nga mahihiya ka eh. Yung salvation natin, bagamat libre, but it's very costly. Ang laking halaga, kaya nga unang kong tanong sa inyo kanina, kung may presyo, yung kaligtasan natin, magkano kaya? Pangalawa, sinong pinakamayamang tao sa balatang lupa ang kaya magbayad ng kaligtasan yun? Wala. Priceless, and yet very costly. Yan ang katotohanan tungkol sa salvation tinanggap natin. Huwag yung nakalimutan ito mga kapatid. Kasi bakit mahalaga na pag-aralan ito? Para tayo, dumating tayo sa may estado na mahihiya kay God. Mahihiya ka. Grabe pag binigay ng Panginoon sa akin, hindi niya ito binigay sa ibang mga tao. Maraming tao mas worthy pa sa atin. Amen. Ayon kay God, kayo yung pinili niya. Isipin niyo, kaya nga, alam niyo, every time I meditate yung sa labing kindness ng Panginoon, talagang maiwasang mag-iyak. Hindi maiwasang mag-iyak. Kaya nga sabi rito, for you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. And in 1 Peter chapter 1, knowing that you were not redeemed with perishable things like silver and gold. Kasi yung iba yung normal ransom sa mundo ito, kunyari kidnap. Tapos, magbabayad ng ransom. Di ba pera ang pinagbabayad? Pero dito, pinaparealize sa atin ng Panginoon para makita po natin kung gaano kamahal yung kaligtasan ginawa niya sa atin, yung pinagbayad ni Jesus. Buhay niya. Sabi niya, know that you are not redeemed by perishable things like silver and gold. Walang bagay sa ibabaw ng lupa kung pwede mong ikumpara doon sa halaga, sa napakalaking halaga ng pinagbayad ni Jesus para lamang maligtas tayo. Inherited from your forefathers, but with the precious blood as of a lamb, unblemished, spotless, the blood of Christ. Alam niyo ba mga kapatid, gusto ko lang kayo bigyan ng idea kung gaano katindi itong salvation natin. Familiar kayo sa Old Testament tabernacle service? Lagi po natin pinag-aaralan dito yan. Temple service, tabernacle service. And then, marami silang mga festivals. Marami mga required na mga offerings. Pero doon sa may Atonement Day, ay mayroong saving feature ng Atonement Day na mag-haayon sila kay God ng red heifer. Actually, yung red heifer na yun, extinct na yun yung klase ng baka. Isang uri ng baka na kulay pula. Red heifer. Malalaking baka yun. So ngayon, iyon yung talagang pinang-offer kay God. Inaalagaan talaga ng gusto yan yung mga red heifer kasi rare species siya. So ngayon, ang procedure doon ay yung ceremony na yon ay talagang inaabangan yun ng lahat ng Israel at yung Day of Atonement na yun ay isa sa mga pinakamahalagang festival ng Israel kada taon.
At inaabang-abang talaga nila yun kasi alam nila, pag ang natapos na yung seremonya ng saserdote at kapag lumabas na yung high priest at nagpalit na siya ng damit, ibig sabihin tapos na igagawa na yung forgiveness sa kanilang sa lahat ng mga Israel. At rejoicing yun, pag iginawad na yung forgiveness ng Panginoon sa kanila. Inaabangan nila yun. So ngayon, ang isang magandang picture doon, kakatayin yung red heifer ayon sa instruction ng Panginoon. Very careful. Very careful kasi inisa-isa ng Panginoon instruction paano kakatayin yung red heifer. Tatanggalin yung mga lamang loob. May mga part na kailangan. Kunyari, ganito ang posisyon ng ulo, ganito ang posisyon ng hita. At kung anong part na ilalagay doon, kunyari yung kidney, ilalagay doon. So, napakaselan ng procedures. Pati yung pagdugo ng dugo. May procedure. At yung dugo ay ipapahin sa mga horns ng altar, brazen altar sa labas ng tabernacle, at habang pumapasok, ipinapatak yun. Pinapatak yung dugo doon sa may pot na papunta doon sa may most holy place. At pagdating doon sa may cortina, sa may veil, na kung saan nandiyan yung sa kabila na yung Ark of the Covenant, ipapatak pa yun. Marami pang seremonya yun. At pagkatapos nun, may patak. Kukuha ko siya ng insenso. Tapos pagpasok kailangan ng insenso, papausukan niya pa yung Holy of Holies. Tapos kung kukunin yung dugo, ipapatak niya ng 7 times doon sa Ark of the Covenant. So ang dami nun. Tapos hindi pa tapos yun. Tapos ito na, susunugin na yung red heifer. At alam niyo ba ang instruction ng gadon? Pinakailangan yung baka is totally reduced into ashes. Totally. Ibig sabihin, wala dapat na may iwan na chunk. Dapat lahat above 100%. Talagang very meaningful yung ceremony. At pagkatapos nun, pag naubos na po, aabangan talaga ng mga tao yun. Bilang oras, sunugin yung baka. Ang tagal nun. Kailangan maging ashes, halos maghapon lang abangan yun. At pagkatapos nun, yung kakayudin na yung mga ashes at ilalagay yun sa isang urn, parang kakayan. Tapos meron pang position yun. Ilalagay dapat na sa eastward yun. Ipapakoy. Presentation kay God. Ipipresent yung ash na yun, ng red heifer, kay God. Kinakailangan, yun kasi ay picture na na-satisfy yung wrath ni God. Yung puot niya dahil sa ating mga kasalanan at pagsalansan ay kinakailangan ma-satisfy nung offering na yun. Picturing the offering of Christ sa atin. Complete, total, ashes. Talagang yung ibig sabihin nun, yung full payment ng ating mga kasalanan ay binayaran ni Kristo. Yun ang ibig sabihin ng ashes. Kompleto. Kompleto yung payment ni Christ. Yung wrath ni God ay nasatisfy. Kaya walang po pwede makapagbayad ng iba sa ating mga kasalanan. Only the precious blood of the Lamb. Ang blemish, kailangan na-meet yan. Spotless. Kailangan ma-meet yung mga requirement na yan. Kaya nga alam nyo, pag yung pinag-aaralan natin yung mga festivals, pag yung mga offerings na kamangha-mangha, maiiyak ka sa mga katotohanan na katrago doon. Maiiyak ka kasi grabe yung ginawa ng Panginoon sa atin. Napakalaki nung cost, very costly offering to save us from our sins. But it was given freely sa lahat ng mga anak niya. Isipin mo yan, mga tao. Isipin mo. Was given freely. Grabe yung agony niya doon. Yung wrath ni God, binululakan ng presyon. Nagsuffer siya hanggang sa kaduruduluhan. Ginawa sa katawan niya ang lahat ng paglapastayan ng mga tao. Pinagtawanan siya, sinukan ng korona, nilati ko, binugbog, binuraan, lahat ng pagnalait, lahat ng reject yung ginawa sa kanya. Hanggang sa mamatay siya, hanggang sa huling breath. It is finished. Ibig sabihin, nasatisfy na si God. Nabayaran in full
Amen! Huwag natin kakalimutan ito, kapatid. Nang sa ganun, lagi tayo nandun sa mood na tuwing ang kapatid, Lord, sino kami? Sino kami makailigtas mo? Yung pasasalamat ba na, Lord? Salamat po, Lord, pinili mo ako. Pinigyan mo ko ng pag-asa. Alam niyo, kasalanan natin, wala na ibang pambayad yan, except that. Wala na. Ang tao, apart from Christ, kasi ang nag-provide sa atin ng atonement ay si God. Amen? Ang mundo, kasi ayaw na kay Christ, sila yung gumagawa ng sarili ng atonement. Sila yung gumagawa ng sariling covering. Pero ang gagawin ni God, tatanggalin yung nakedness nila. Superficial na ng mga yun sa aming Panginoon Diyos. Tatanggalin ng Diyos yun. Pero sa atin, siya mismo ang nag-cover sa nakedness natin. Hallelujah. Kaya nga katandaan po natin, salvation is free, but it is not cheap. Amen? Hindi po ganun-ganun lang yun. Hindi po yung parabang ano. Hindi po simple bagay yan. Kaya nga napakaganda kung tayo ay sa pag-evangelize natin, ituro niyo po yan sa mga tao. Napakaganda na makita nila yung katotohanan yan. Nang sa ganon, yung kaligtasan na yung nakahawakan nila para isang napakalaking treasure. Amen? Binayaran nila ng Panginoon na napakalaki. Christ's word of propitiation fully satisfied the requirement of God, of God's holy law, by meeting its just demands against our transgressions. Amen. Kaya nga, ang tawag sa may Bible sa atin, justified. Alam niyo ba, pag ginamit sa may Bible yung salitang justified, ano ang pumapasok sa isip niyo? Ha? Yes, forgiven. Pero ano pa? Yes, there's no condemnation kasi justified ka na eh. Pero alam niyo ba kung ano talaga yung mystery behind sa salitang justified? It is a legal term. It is a legal verdict of heaven. Itong tao na to is acquitted, released from every obligation, set free. Yan ang ibig sabihin ng justified. Dineclare ng langit, legally. Legal yung action ng Panginoon eh. Amen. By the court of justice ng langit, dineclare tayo, wala ng kasalanan. Forgiven. Yung covenant natin sa death, kinancel. Yan ang salitang justification. Mabigat na word yan. Hindi pa ito kung na-realize ko ng mga Kristiyano. Pero isang mga nakaunawa na to, may iyak ka. Grabe yung pagkapasalamat sa Panginoon. Sino kami? Sino kami? Amen. So the purpose, mahalaga na makita natin yung purpose. Okay. So, napakamahal na ibinayad ng Panginoong Hesus para maibalik tayo sa Panginoon at ibinigay ito sa atin ng libre. Amen po ba? Yan ang nanawanan sa may salvation, hindi po ba? But you have to see the purpose. Nang sa ganoon, huwag mawala ng katuluhan yung mga ginawa na ito ng Panginoon sa atin. Mahalaga, always look for the purpose. The intentions of God. Mahalaga yung mga kapatid eh. So, sabi rito, it was not costless salvation, but rather most costly. One imaginable, requiring the death of the only begotten Son of God. It was a gift to us, a very costly gift. Sabi nga rito, for you have been bought with a price, therefore what? And that is the purpose of God. So, ibinigay sa atin yung napaka-costly na salvation, binigay sa atin ng libre for a purpose. Para ano?
Kasi ang salvation, hindi lang naman ang end na ganito eh. Hindi lang yung basa, inislas ka sa apoy ng impyerno. Hindi naman ganun yun eh. Di ba? Ano ang ginawa ng salvation? Kinuha ka sa apoy ng impyerno, pinatawad lang ang kasalanan mo, at binalik ka kay God. Nirestore ka. Nirestore ka ni God, pabalik sa Kanya kung bakit Kanya nilikha from the very beginning. Huwag mo pong kakalimutan yung mga kapatid. Kasi hindi nyo makikita yung kabuuan ng gospel kapag nag-end lang sa may salvation. Actually, dito nag-fail ang maraming mga tagapagturo. Nag-end lang sa may masave lang. No! Ang purpose ng salvation ay para ibalik ka sa original purpose ng Panginoon. Ano ba yung papampalan ni God? Naalala nyo sila Ibatatan, di ba? Anong ginawa? Be fruitful and multiply, fill the earth, subdue, di ba? And rule, di ba? Ano po ibig sabihin? Sa isang maikling talata ng mga bagay na yun. Ginawa sila ni God for the purpose na may papagawa si God sa kanila at pag ginampanan nila yun, mag-glorify si God. Amen? Yun po yung ibig sabihin niyan. So, binigyan tayo ng Panginoon para daw makabalik tayo sa original purpose ng Panginoon na mag-take dominion nila sa mundo ito, ipipil natin ang mundo ito, this time with righteousness, this time with holiness, this time establish natin yung kingdom of life, ipropagate natin yung kingdom of God, yung righteousness niya sa mundo ito. Yun na yung goal natin ngayon eh, hindi po ba? Yun na yung ating motivation ngayon. At kapag tayo ay nagtatrabaho na sa kanyang kingdom, then God is glorified. Kaya nga, alam niyo ba yung salitang i-glorify niyo si God? It's not mysterious. Kasi alam niyo ba, parang minsan naging mysterious eh. Di ba? Paano mo i-glorify si God? Parang yung tanong natin ay parang ano eh, no? Parang ginawa natin mystery yung glorifying God. As simple as this, mga kapatid, ginawa ni God ang araw for a purpose. To give life and heat. Di ba? Ginawa ni God ang buwan, ang mga bituin, ginawa niya ang mga puno, ang mga tubig, ayon sa kanyang disenyo. At kung ang lahat ng kanyang creation ay nagpaparsyon ng ayon sa kanyang pagkakalita, it glorifies Him. Tayo rin mga kapatid, hindi mo lubusang maintindihan ng Ebanghelyo ng Panginoon pag hindi ka bumalik sa original purpose kung bakit ka niligtas ng Panginoon. Babalikan natin lahat yun. That is the completion of the gospel. Amen? Doon makukumpleto yung Ebanghelyo ng Panginoon kapag ikaw ay nakabalikan na sa original purpose ng Panginoon at lumalakad ka na muli sa katuwiran ng Panginoon, glorifying God and enjoying Him forever. Kaya nga yun yung the highest end of man. What is the highest end of man? What is the main goal of his life? What is the main purpose? Bakit tayo nabubuhay? Tatandaan niyo po ito mga kapatid. Over and over again, binabanggit natin sa ito. To glorify God and to enjoy Him forever. Pag naiintindihan mo itong dalawang ito, kapatid, ang ganda na. Ang ganda na ng direksyon mo. Amen. Kasi ang ganda na no, na ang ganda na ng atmosphere na yun eh. Nandun ka na sa may mode na yun na nabubuhay ka to glorify Him. Kasi alam niyo ba sa totoo lang, hindi lahat ng Kristiyano nakakaunawa pa ng gano'n. Karamihan sa mga Kristiyano nandoon pa rin sa ground. Ano kung ibig ko sabihin na sa ground pa rin? Ganito. Puro pa rin struggle sa kasalanan, paano iiwas sa bisyo, paano iiwas sa babae, paano iiwas sa pagmumura. Hanggang ngayon, bumibilang ng taon, problema pa rin para makain sa sigarilyo. Diba? Totoo ba ako? Yes. Struggle pa rin sila, nandoon pa rin sa may ground. Alam niyo ba, pag hindi niyo napansin sa may Bible, madalas niyo makita sa may Bible, na ang pagkakatawag ni God, itinaas tayo sa mountain, sa hill. Madalas kung mababasa sa Bible. Nandun ka. Ibig sabihin, above ka sa lahat ng tao. Naalala niyo yung Exodus chapter 19?
He sets you high above all the peoples of the earth. Illustration yun ng Mount Zion, nandun kasi Mount Zion. Kasi malayo ka na sa ano ng mga tao. Ito yung mga tao na sa lowest ground. Ikaw na sa highest ground ka na. Ruling. Katabi ng Panginoong Jesus. Alam mo mga kapatid, pag gano'n na yung takbo ng aming puso, ang ganda na kapatid. Yun, imitiin natin mga kapatid, na ang kailangan natin ito, yung ma-realize mo kung bakit ka talaga niligtas ng Panginoon. Amen? Huwag kang nakukontento na save ka na ako. Yes, walang question doon kasi si Kalpismo papakatotoo niya, save na tayo eh. Ang question, ito, na-realize mo na mga kapatid kung bakit ka niligtas ng Panginoon? Kasi hanggang hindi ka pa namumuhay doon, high above all the peoples of the earth, pag hindi pa gano'n yung setup mo at andun na pa rin po, struggles pa rin. Pag-ibigay ba ka po, hindi pa. Andun na pa rin sa struggles doon yung baba. Ibig sabihin, ang lahi pa. Nagkakaintindihan po tayo kapatid. Malinong ko yung Bible. Minsan pag-usapan po namin yan. Kaya mayroong kantang na buo yung ano, yung kantang ng mga unang panahon, yung The Higher Ground. Ang ganda ng kantang yun eh. Kasi yung kantang yun, alam ni Ate Che yun eh. Huwag mo si Ate Che, alam yun, kinakanta namin yung The Higher Ground. Kasi yung kantang yun, nabuo yun, na ipinapakita doon yung ating bagong panalagayan. Iwan mo na po. Iwan mo na po. Doon na tayo. Yung saan, you are ruling with God. You are ruling with Christ. Amen? Yung kumano tayo, mag-act na tayo doon sa may calling niya. Amen? Yun kasi pinakamalaga, yung niligtas ka, tinawag ka, binigyan ka ng mga katangian ng Panginoon at magurul ka eh. Hanggang wala pa tayo doon. Kasi iyon yung umpisa. Doon tayo nag-umpisa noon. Ayun yung sabi ni God kila Adam, rule over the peace of the earth, over the... Di ba? Mag-rule. Balik mo yung mag-rule ka ulit. Yun ang purpose ng salvation. Ang salvation ay hindi nag-i-end lang sa atin. Ang purpose ni God ay hindi lang dagitin ka sa akin ng impyerno. Hindi ganun lang yun. Amen. That's only the beginning. Pero yung pinaka-ultimate goal ng Panginoon Diyos, itaas ka doon. Above all the peoples of the earth. At mamuhay ka, tumayo ka bilang priest of God. A royal priesthood. A holy nation. Amen? Yun ang pinakamagandang. Oh! Kung lahat tayo nandun, ang ganda kapatid. Maganda-ganda na yung ating takbo. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya nga, naalala din naman siguro itong parabol na ito ng Panginoon Jesus. Pamilyar kayo rito, yung pearl of great price. Diba, mayroon kang merchant na naghahanap ng isang mamahaling perlas, and then nakasumpong siya. And then, ang sabi ko, umuwi sa bahay, binenta niya lahat. O medyo ilagay natin sa ano pa, mas elaboration pa. Kunyari, ako yung buyer. Magkano yan? Mahal ito. Magkano pa pera mo sa may kapaka mo? Meron lang po dito nga 100,000. O, akin na yan. Ano pang meron ka? Wala na yan ang pera ko. O, imposible. Alam mo, wala kang bahay na yung uwian. O, meron, siyempre, meron akong bahay. O, yun, yung bahay mo, akin na. Magkano yun? Akin na, bigyan mo sa akin. Iba pa lang may pamilya ko. Ay, may pamilya ka. O, lahat ng pamilya mo. Ganito. Sabi gano'n. E di wala na naitira sa akin. Pati ikaw. Halika, ito, pambayad dito. And then ito sa yung perlas. Ano kung ibig sabihin doon? Hindi po pinag-uusapan doon may bayad yung salvation. Ang pinag-uusapan, para makamtan mo yung kingdom of God, you have to surrender everything in this life. All your interest sa mundo ito, in exchange sa interest ng langit. Yun pong ibig sabihin nun. There's no payment in our salvation. It is free. Pero it is priceless. Kasi you will surrender everything. Gusto mong talagang makita yung fullness ng kingdom of God? Then surrender everything.
and rule with Him. Sit beside Him and rule. Amen. That's the gospel. Hallelujah. Amen. Kaya nga, since our salvation is costless, we are required to thank Him. Maging mood na natin araw-araw, we thank Him, Lord. Thank you, Lord. Wala kang kapusang pagsalamat, Lord. Thank you, Lord. Salamat, sinasamahan kami araw-araw. Isipin mo, alam niyo ba, mga kapatid, ang pagtuloy ka tungkol sa akin ngayon, sa ating bagong kalagayan ngayon, ang mata niya ay lagi nang nakatingin sa akin. Na-realize na ba natin yung mga kapatid? Diba, sometimes kung tayo ay nasa may dark crisis ng buhay, parang ang piling mo mala si God. Ibig sabihin, sinungaling si God. Na sinasabi niya, my eyes will always be upon you. Amen. So, kaya we are required to thank Him, to glorify Him, and to serve Him ng ating buong pagkatao. Yun na ang goal natin. It is priceless ang salvation, kapatid. But it requires a total surrender. Lahat ng interest mo sa mundo nito in exchange of the kingdom of God. Amen. And to give Him our tithes and offerings, dapat mo lang tayo struggles dito. It is an act of gratitude. Kaya ka nagkakaloob, Lord, naalala niyo tinuruan sila nun sa Old Testament, sa Deuteronomy, tinuruan sila paano magbigay ng tithes and offerings. Pagpunta sila sa sacerdote, dala nila yung mga amin nila. Magkikwento pa sila. Hindi lang pa tayo katulad ngayon na pera lang, naka-pumupush, parang basketball. Hindi ganoon. Sa Old Testament, tinuruan sila na magkaroon ng mataas na pitagan kita sa pagbibigay. Kasi, masasalamat mo yun. Sabihin mo kay God, Lord, sasaysay mo pa, magkikwento ka pa. Lord, ang aming mga magulang ay isang pag-alagalang na kami yung na kami, kinahabagan mo lang, tinawag mo kami, at kami ay dinala mo sa lupain kung sagana sa lahat ng bagay. At Lord, ito po yung unang ani. Ito po yung harvest, Lord, tanggapin mo nawa at habagan mo nawa kami. Kita mo yung atmosphere na tinuturo ng Panginoon na paano magbigay sa Kanya. Na walang kahalong pagmamalaki sa puso. Kung hindi buong pagkakumbaba, Lord, yung makita doon na, Lord, napakapagod namin ang pamibig. Tinawag mo. Kasi slave sila dati, hindi mo ba? And then ngayon, may lupain na sila, saganang lupain. Pinaksagada sa lagang lupain sa buong region. Yun yung binigay ng Panginoon sa kanila. Totoo, alam ko yung pinagin na kami. And sino sila? Kung kumpara natin sa panahon natin, sino tayo? Galing tayo sa lahat. Amen. Kaya pag nagbibigay ka ng mga offerings o maging struggle sa lahat natin, kundi buong bitagan, buong kasalamat ko, maharap po sa akin. Hanggang mo na kayo. That is a pure offering. Amen. Acceptable to God. Holy. Kaya nga, last verse, pakibasa nga po mga kapatid. Alam nyo, ang ganda-gandang verse nito. Ang ganda-gandang verse. Kung patuloy natin i-contemplate ito, this is a very heart of God. At makikita mo rito yung problema ng tao. Ano yung problema ng tao? Yung sarili. Na darating ang time na ang nais ng Panginoon, pag fully na ma-realize mo na kung gaano kalaki yung salvation na iniiwan niya sa atin, kung gaano kalaki pamamahal, yung darating sa may point na we no longer live for ourselves. Kasi yun dati noon, we are living for ourselves. Hindi po ba? Yun yung ating major problem, wala si God. But now, we are no longer living for ourselves, but for His purpose only. Amen. And that is the good thing, the best thing that will ever happen in the life of every Christian. Amen. But for Him, doon ka na mabuhay. For Him who died for us and rose again on our behalf.
Doon ka na, ano na yung heartbeat ng Ama, ayun na yung heartbeat natin. Amen. Na siya na talaga, completely. Alam niyo, ang purpose ng Panginoon, yung hiwaga ng kanyang pagkatawag sa atin ay napakalawak. In-illustrate ng Panginoon sa iba't ibang klaseng paraan ang mga anyo. Minsan kung pag-aaralan mo sa isa yun, ma-overwhelm ka. Talagang napaka-rich ng ibinigay ng Panginoon sa ating salvation. At nawa mga kapatid, maintindihan natin yung maikling presentation natin about the importance of God's gift to us, salvation. Amen. Ayaw po lahat ito ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka po noon. Salamat po, Lord, sa iyong dakilang pagliligtas sa amin. Kahanga-hanga, O Lord, ang mga ginawa mo sa amin. Ang pag-ibig mo na ipinamala sa amin, hindi kayang sukatin, hindi kayang bayaran at walang bagay sa mundo ito na pwede pang bayad, O Lord. Sa napakalaking halaga ng kaligtasan, ibinigay mo sa amin ang ito. Panginoon Diyos, nawa makita po natin ito at ma-meditate namin sa mga puso na ma-realize namin fully sa aming buhay kung gaano kalaki ang pag-ibig na inibukol mo sa amin. At kung yung pagkakatawag mo sa amin, Panginoon, na kami na mga walang halaga ay binigyan mo ng halaga for your name's sake. Hindi dahil sa amin, ginawa mo ito dahil sa kabanalan ng iyong banal na pangalan. Lord, we worship you, Father God, and we thank you. Ngayon, kami mga anak mo na, at ito, Panginoon, ay deklarasyon mo. Ito'y patotoo mo sa amin na kami mga anak mo na. Tinawag mo kami, nilinis mo kami, tinanggap mo kami bilang iyong mga anak. And now, Father God, narito na kami, Panginoon, sa iyong harapan. Nagpakilala ka sa amin. Tinuro mo sa amin ang iyong mga salita. Tinanggal mo ang talukbong sa aming mga paningin. At kami, O Lord God, ay itinaas mo at pinaupo mo sa iyong tabi. Upang magbugot kami, Panginoon. Tulad ng una kung paano mo dilika ang lahat ng bagay. Lord, itinaas mo kami above all the peoples of the earth. So that, Father God, makita po namin, Panginoon, kung gaano kalaki ang pagkakatawag mo sa amin at kung gaano kataas ang lahat ng bagay na ito na inihanda mo sa amin before the foundation of the world. Father God, we thank you. Walang words na kayang mag-illustrate ang pasasalamat namin sa iyo, Panginoon Diyos. Kulang yung salita namin. Upang pasalamatan ka, Panginoon, sa iyong dahilan sa amin. We do not deserve this, Father God. All of us, ang deserve po namin is death. Pero Lord, thank you. Nandito kami, and we are now enjoying life. And buhay na galing sa iyo. And you have given us the Holy Spirit. Kaya ngayon nakakatawag na kami sa iyo ng Ama, Ama ko. Lord, what a privilege na maging anak mo, Panginoon Diyos. Lord, thank you. Sa mga panahon na muli namin na meditate ang mga katotohanan ito, ibinabalik mo kami, Panginoon, doon sa mga kahanga-hanga mong gawa. At makita ka namin, O Lord, kung gaano ka kabuli sa amin and to exalt your own. Tunay nga, Ama, ito lang po ang main purpose ng aming buhay. To glorify you and to enjoy you forever. Nawa ang mga bagay na to ay manatili sa aming puso ngayon at pagpakailanman.